Hello, welcome po dito sa aking YouTube channel. For today's video po ay try ko pong ituro sa inyo paano ba natin papalitan yung password ni Vidafiber 888 at maituturo ko yan kahit na hindi po ako nakasubscribe kay Vidafiber. Ako po ay nakasubscribe kay Converge FiberX Plan 1.5. Anyway, parehas lang naman po yung may-ari niyan. At saka kapag alam nyo na po yung basic concept paano magpalit ng password ng Wi-Fi ay madali lang naman po. So ituturo ko po yung basic concept and then yung pong actual video na nahanap ko sa comment section lang po ito nung isang Facebook group ni Vidafiber ay gawa po ni RJ Reyes. Ipapakita ko sa inyo. So meron lang akong slight na comment dun sa video at i-try natin i-correct yan. Pero okay naman yung video. At least makikita natin yung pinaka-interface ni Vidafiber. So, ganito po yung pinaka-basic concept pag nagpapalit ka ng password ng isang router. Dapat alam mo yung IP address at saka yung username at saka yung password. So, mahahanap po yung default username at saka yung mga IP address. Yung IP address ay makikita natin yan sa likod ng router. So, i-take note po natin yan. Yung IP address, yun po yung nagsisimula sa 192. Yan. Take note. Tsaka yung password na nakalagay sa ibaba po niyan. Username. At saka yung default password. Take note. And then, kapag na-take note nyo na yan, buksan nyo po yung browser sa phone ninyo. Kailangan po yung browser ay pwede po yung Google Chrome or any browser po. At kailangan po yung phone natin ay nakakonect sa Wi-Fi. Yan. Bago po kayo maka-access kasi dapat nakakonect sa Wi-Fi ng router. Baka nakadata kayo, try nyo kinoconnect dun sa router, hindi po pwede. Dapat yung phone niyo ay nakakonect o yung laptop nakakonect sa Wi-Fi ng router. Saka nyo ilagay yung IP address sa inyong browser, sa search bar, i-type ninyo yung IP address, halimbawa 192.168.8.1, halimbawa yan. Yun po yung ilalagay nyo, tapos may lilitaw, login, username at saka password. So i-type nyo yung nakita nyo na details dun sa likod ng router. And then pagpasok po nyo, hanapin nyo po yung WLAN, wireless LAN, dun po yung Wi-Fi natin. Hanapin nyo po yung may SSID. Mayroon pong dalawang SSID po yan. Depende po sa router. Kapag dual band, mayroong SSID para sa 2.4 GHz. Halos ka 2.4 GHz meron po, sigurado po yan. Pero pag dual band, yung router niyo meron siyang 5 GHz. So, dalawang SSID kung dual band. Kung hindi dual band, ay isa lang. Isang SSID. So, nasa sa inyo kung gusto nyong palitan yung SSID. Kung hindi, ay hanapin nyo po dun sa settings ng sa interface ng inyong router yung pre-shared keys. Minsan, nasa iba pa po yan ng SSID. So, dito sa ating Vidafiber, sa router niya, ay kailangan nyo munang i-click yung security. Saka, lilitaw yung pre-shared keys. So, yung pre-shared keys, yan po yung password ng Wi-Fi. Pag napalitan nyo na po yung password ng Wi-Fi, save, click apply changes po para ma-save. And then, magre-reboot si router. Mapapalitan na po yung password ng inyong Wi-Fi. So, ito na po yung ginawang video ni RJ Reyes. Ang ginawa po niya, una, open Chrome. So, sa Chrome, i-type po ang IP address. Ang IP address ng router niya ay 192.168.8.1. Then, click enter. And then, ayan yung login. Type yung default username. So, yung sa kanya nag-error kasi napalitan na po yung password. So, sundan nyo lang yung default username at saka default password.
And then, yung sinasabi ko, yung WLAN, and then WLAN 2.4 GHz. Meron kayong makikita ang SSID. Kung gusto nyo pong palitan yung pangalan ng Wi-Fi ninyo, click nyo po yung sa SSID, papalitan nyo po, and then apply changes. So dito, in apply changes daw yung gagawin agad, pero dapat wag muna kasi pag click mo yung apply changes, magre-reboot na yung router. Mapapalitan yung pangalan ng Wi-Fi ninyo, pero same pa rin yung password. So dapat ang ginawa dito ay punta muna sa security para mapalitan din yung password ng Wi-Fi bago mag-apply changes. So dito sabi niya click apply changes, pero hindi naman talaga niya click, sa instruction lang niya. Yan. So kasi pag kinlik mo agad yung apply changes, magre-reboot na yung router mo. Mapapalitan na yung kung password lang yung pinalitan mo, same pa rin yung SSID. Yan. Kung gusto mong both, bago mo i-click yung apply changes, palitan mo muna yung sa pre-shared key at saka yung sa SSID. So dito sa security, then yung sa pre-shared key, palitan ng bago, and then apply changes. Ganun lang po kadali yung concept ng pagpapalit ng Wi-Fi password po ng ating Bida Fiber. Halos parehas lang po nung concept nung sa router ni Converge. So ganun lang po kadali. Pag alam nyo po yung basic na concept ay hindi na po kayo malilito. Maraming salamat po sa panonood, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe po at saka hit the notification bell. Yan. Kung meron po kayong katanungan, mag-iwan lang po kayo sa comment section.